So paano natin maiwasan ang lagitik sa ating motor mga master? Ito yung ingay sa ating mga makina mga master sa ating motor. So ang number one cause kasi talaga sa lagitik sa ating mga motor mga master ay yung kulang sa langis. So ayan, so dapat ang ating langis mga master ay sakto o di kaya kahit sumubra ng konti, basta konti lang or sakto. Huwag lang kumulang sa mga master. Kasi nakakasira talaga yun ng makina kapag kulang yung ating langis. Magkaroon talaga ng lagitik. So kahit anong klaseng motor mga master, branded man yan o hindi, uh, medyo mura o di kaya mahal, basta kulang sa langis mga master, magkakaroon talaga yun sa ng lagitik or pwedeng masira yung ating motor. Yun yung number one cause talaga dahilan ng ating pagkasira sa ating motor, lalo yung lagitik. So kaya dapat alangan natin sa langis ng ating motor or kapag bumibiyahe tayo ng malayo, tingnan natin kung tama pa ba yung langis ng ating motor. Kadalasan kasi sa ating motor nagbabawasan ng langis mga master, nasa 500 to 1,000 kilometers, nagbabawasan na yan sa ng langis. So dapat tingnan natin o dagdagan natin kapag medyo kulang na. So dapat lagi tayo nag-check. Hindi yung gamit lang tayo ng gamit na hindi naman natin nati-check yung langis ng ating motor. So pangalawa sa dahilan mga master ng ating lagitik sa ating motor ay ito yung pinapatakbo natin nang hindi pa sa naka-warm up or di kaya matagal sa nakatambay. Tapos i-revolution na natin, pandaran na natin ng malakas o di kaya patakbuhin na natin ng mabilis. So yun, nakakasira yun ng motor mga master kasi yung langis sa ilalim, ayan dito, hindi pa siya nakaakyat sa head, dito sa head. So ngayon, ang mangyayari dahil binirit mo na, nirevolusyon mo na ng malakas, pinatakbo ko mo na ng mabilis, yung langis nasa ilalim pa lang, yung sa wala pa dito sa ibabaw. So dito sa ibabaw, yun yung masisira. Kasi wala pang langis dito sa ibabaw na nakaakyat. So ang mangyayari dito sa ibabaw na walang langis, ayun yung masisira. So kaya bago nyo patakbuhin, bago nyo paandarin ng malakas, i-warm up nyo muna at least mga 1 to 2 minutes, kung maaari mga 3 minutes, pwede pa nga eh. Para lang makaakyat talaga yung langis sa ibabaw. So okay na yung mga 2 minutes, mga ganyan. Basta makaakyat lang yung langis sa ibabaw. Para safe siya kapag patakbuhin mo siya ng mabilis. O kahit mabagal yung takbo mo, basta nakaakyat ng langis sa ibabaw. Kasi yun yung dahilan kung bakit nasisira yung ating head. Kasi hindi nakakaakyat yung langis sa ibabaw. Binirit mo na. So yan yung mga master kung anong dahilan ng ating lagitik sa ibabaw. Pangatlo naman ay ito yung overheat, yung sobrang init na yung ating makina. Isa yun sa nakakos ng lagitik mga master kasi once na uminit kasi yung ating motor, ang nangyayari sa ating mga bakal sa loob, mga parts sa loob, ay nag-i-expand yan kapag mainit. So kapag nag-expand yan, yung iba, dahil siyempre nag-expand, lumaki, yung iba magkaroon ng gas-gas, magkaroon ng magpagsikip. So sa pagsikip na yan, ano pa rin naman siya, iikot pa rin naman siya kasi napipuwersa siya eh. Kaya lang, pag lamig niya mga master, yung ating bakal doon, pag lumamig na siya, ang mangyayari, liliit na siya. So doon magkaroon ng cause na magkaroon na siya ng pagluwag. Kasi nung lumuwag siya, ayun, magkakaroon na siya ng lagitik eh. Kasi nung mainit siya, nag-expand. Nung lumamig, lumiit. So nung lumiit na siya, nagkaluwagan na siya. Kaya nung lumuwag, excuse me, nagkaroon na siya ng mga palagitik kasi nagkaluwagan na siya eh. So, ganun yung mga master kapag sobrang init yung ating motor, sobrang overheat na. Kaya wag din nating overheat kung sakaling mga sobrang layo ng biyahe mo, sobrang init na, magpalamig-lamig ka ng motor mga master. O, lalo na yung mga overheat na mga motor, no? Yun yung dahilan kung bakit madalas nasisira yung ating motor sa overheat. Pero may iba naman mga motor, kagaya nitong mga rider carbs, ibang mga old model, hindi naman siya basta-basta nag-overheat. Yung mga latest lang na motor ngayon, no? Kasi, masyado kasing close yung makina, kaya nag-overheat. Di kagaya sa mga ganitong motor kasi mga master na open yung kanyang motor. So nakaka-expand yung kanyang init, nakakalabas. Di kagaya ng ibang mga motor na masyadong na kubiran talaga sa loob, ganyan, maraming cover. Kaya yung init sa loob hindi nakakalabas kaya sobrang init. So yun yung cause ng overheat naman sa sobrang kulob. So ito kasi sa rider carbs, ibang mga underbone na hindi kulob, hindi naman yan nag-overheat eh. So yun naman mga master, God bless.